Niyakap ng pari ang magiging prinsipe. Pagkatapos ay isawsaw siya sa malamig na tubig. Pagkatapos ng solemne seremonya ng binyag. Pagkatapos ay inilalagay ng pari ang banal na pulse aries sa hinaharap na prinsipe. Ang pulse aries ay sumisimbolo ng muling pagsilang at ang panunumpa ng katapatan. Ngunit nang lumingon ang pari sa reyna, at inanyayahan siya para isagawa ang seremonya ngunit tumanggi ang reyna. Sinabi niya na ang lakas na mayroon siya ay protektahan siya. Dahil siya ay isang reincarnated witch at nagtataglay ng enerhiyang ito. Binabalaan ng pari ang reyna. Kung tatanggihan mo ang ritual na ito, hindi ka igagalang sa iyong kasalukuyang katayuan. Idinagdag din niya na kung hindi niya ginawa ang ritual na ito, tapos hindi na magiging prinsipe ang anak niya in the future. Nagalit siya at mabilis na naghubad ng damit. Gulat na gulat ang lahat ng naroroon. Nang sumugod ang hari kasama ang kanyang asawa, pinigilan siya ng kanyang mga bantay. Gayunpaman, isang bodyguard ang sumugod sa tubig upang simulan ang paghahanap. At isang pamilyar na figura ang lumitaw sa kabilang panig. Aalis na siya. Nasaan ang bangka? Bilisan mo. Ayan papunta sa lawa. Mabilis na hinabol ng hari ang kanyang asawa. Ngunit hindi ko siya mahanap. Pinaalalahanan ng mga bantay ang hari, na hindi nila siya mahahanap dahil hindi siya kabilang sa lahi ng tao. Sa oras na ito, ang maliit na prinsipe ay nangangailangan ng gatas ng ina. At hindi siya tumatanggap ng gatas ng sinuman. Nalok ng yaya na hayaan ang bata na subukan ang gatas ng USA. Ngunit mahigpit na tumanggi ang hari. Ang nakakasakit ng pusong sigaw ng gutom mula sa kanyang munting anak. Parang mga kutsilyong tumutusok sa puso ng hari. Hindi niya napigilan ang mga luha niya ngayon. Napagkamalan ng munting prinsipe na ang daliri ng kanyang ama ay utong ng kanyang ina at patuloy na sumuso ng malakas. Namanhid na ang bodyguard sa lamig at nakasiksik sa ilalim ng puno. Sa pagkakataong iyon ay nilapitan siya ng reyna, saka yumuko at hinubad ang kanyang sombrero. Hinaypan niya ang tenga ng guard. At sa init na ito gumalaw ang kanyang mga labi. At unti-unti siyang nagkamalay. Sinabi sa kanya ng reyna. Natutulungan niya itong itaboy ang mga lobo at ituro sa kanya ang daan pabalik sa tribo. Gayunpaman, kinausap niya ang reyna. Ang kanyang anak ay nasa panganib at malapit ng mamatay sa gutom. Ang mga salita ay dumiretso sa puso ng ina. Kinabukasan, bumalik ang reyna sa tribo sa kabila ng lahat. Nang makarating doon ay nahimatay din siya dahil bumaba ng husto ang temperatura ng kanyang katawan. At sumugod ang hari kasama ang kanyang alilang nagpapainit ng kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Sa pag-asang maibalik ang temperatura ng kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-init, maingat na binuhat ng yaya ang prinsipe upang salubungin ang reyna. Para bigyan siya ng gatas. Sa oras na ito, ang prinsipe na nakahiga sa mga bisig ng kanyang ina ay nakadama ng malalim na pagmamahal ng ina. Natouch at natuwa si yaya sa masayang reunion na ito. Pagkalipas ng ilang taon, isang mensahero ang ipinadala ng hari sa Muscovy at nakatanggap ng liham ng hamon mula sa kanyang kalaban. Bagamat laging isinusulong ng hari ang kapayapaan, hindi na niya ito matiis. Agad siyang nagsimula ng digmaan. Matapos may handa ang lahat, pinangunahan ng hari ang hukbo sa Principality of Muscovy at nanumpa na bibihagan ng buhay si Asika. Nang umalis ang hari, dinala ng reyna ang kanyang anak upang makita ang kanyang ama at ang kanyang hukbo. Nag-aalala rin si yaya sa kanyang kataypan. Hindi ko alam kung pagkatapos ng digmaan ay magkakaroon ng reunion o paghihiwalay. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang araw. Pagkatapos ang mensahero mula sa Muscovy ay nalasing sa kaharian. Binuhusan siya ng malamig na tubig ng reyna. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na labagin ang katawan ng reyna. Galit na reyna, napakamot siya sa dibdib niya. Dahil sa galit, bumalik siya sa tunay niyang anyo. Ang mensaherong ito ay natakot at nawalan ng malay bago ang pangyayaring ito. Tiningnan ng hari ang kuta ng kalaban at napagtanto ang kahirapan ng pag-atake sa moog na ito. Nakagawa na ng desisyon ang hari. Inutusan niyang maghintay hanggang sa dumating ang blizzard. Dahil kapag dumating na ang blizzard ay magkakaroon sila ng pagkakataong makadaan sa kabilang gate. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghihintay, dumating ang snowstorm gaya ng plano. Mabilis na gumawa ng kariton ang kanyang hukbo. Sa kabila ng malamig na unos na hangin, ang buong hukbo ay matatag na sumulong, patungo sa kuta. Ngunit ang Dalesdis ay natatakpan na ngayon ng makapal na patong ng nyebe, na nagmistulang salamin. Ang buong koponan ay maingat na kumilos ng hakbang-hakbang ngunit nakatagpo ng mga kahirapan. Sinamantala nila ang mga pana na ipinutok ng kalaban. Itinanim sa yelo upang mabawasan ang pagkadulas kapag itinutulak ang sasakyan. Ang buong hukbo ay nagpakita ng katatagan at walang patid na espiritu upang ipagpatuloy ang pagtulak ng kariton. Sa wakas ay sinamantala na nila ang kapabayaan ng mga gwardya. Tahimik silang lumapit sa gate ng lungsod. Mabilis na gumagana ang mga wood drill. At ang buong hukbo ay gustong sumugod sa loob. Ang tunog ng pagbabarena sa pamamagitan ng kahoy ay nagsiwalat ng kanilang mga plano at natuklasan ng mga gwardya.
Itinaas nila ang alarma at nagpaputok ng busog pababa. Ngunit ang tarangkahan ng lungsod ay nasira na ngayon. Ang isang kahoy na anchor ay ipinasok sa loob. Sinubukan nilang hayaang buksan ng straw cart ang gate ngunit binaril sila. Ang sundalong ito ay tumayo ng walang tigil. Ngunit muli siyang binaril. Gayunpaman, kahit na malubhang nasugatan, ginamit pa rin nila ang huli nilang lakas para mabali ang patpat na nakaharang sa sasakyan. Pagkatapos noon, sa napakalaking truck sayon ng sasakyan, nasira ang pintuan ng lungsod. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, ginamit din niya ang kanyang huling hininga upang hipan ang trumpeta ng militar. Naririnig ang tunog ng trumpeta. Agad na nagmarcha palabas ang hukbo na parang bagyo. Sa matinding labanang ito, natagpuan din ng prinsipe si Asika at banihag siya. Sa tulong ng kanyang mga bantay, nahuli niya si Asika. Ang paglalakbay pabalik ay mas mahirap kaysa sa pag-alis. Dahil ang gutom at lamig ay dalawang espada na umaatake sa hukbo, na nagiging sanhi ng pisikal at mental na pagkapagod.